Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from Masagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatigan natin na nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, no? At siksik-liglig-ligo umapaw na biyaya. At maraming salamat sa mga nag-greeting sa akin, no, for my birthday, no? So, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa mga nagbigay ng gift, marami din po salamat. And of course, umpisahan na natin ang laban. Angel Spirit messages for the sign of Scorpio. So, this is a weekly gabay. Tingnan natin na pasabog at bulabog sa inyo na ngayong linggong to. And of course, there is an Eight of Swords, no? There is a negativity around you. So, ibig sabihin dito, maging aware. And of course, mag-ingat, no? At kailangan nyo i-release tong negativity na to. And of course, there is King of Swords, no? Sinasabi sa iyo dito na, maging matalas, no? Ang inyong pakiramdam. Maging matalino at maging wais sa pagdidesisyon. So, malapit na pala ang Scorpio signs, no? Starting October 23 hanggang November 22. At the same time, there is Five of Swords. There is a self-sabotage, no? Maging aware, no? Na, yung mga bagay na ginagawa mo. At the same time, yung mga sinasabi mo, no? Against sa mga tao sa paligid mo. Kasi, baka may mga plano ka na i-share sa iba. So, ibig sabihin dito, wag ka munang mag-share hanggat wala kang, kumbaga, hindi sure yung decision na yun or something, no? Kumbaga sinasabi sa dito, maging aware ka, no? Kasi nagkakaroon ng evil eye contract. Like, kumbaga, yung plano mo, nauudlot, not because may mga taong naiinggit behind your back. And of course, there's a Six of Wands. There's a victory, no? Kumbaga, magkakaroon ka ng victory and success in all aspects. And of course, there's an Ace of Cups, a new romance coming in for you. And of course, there's a King of Wands, no? Stability and of course, control, no? Kumbaga sinasabi dito, magkakaroon ka ng control pagdating sa iyong feelings and of course, emotions and pagdating sa love life. So, let's see what is the Ace of Swords. There is a Queen of Cups, no? Makakawala ka na raw sa negativity. Makakawala ka na sa toxicities. Kumbaga sinasabi, nagkakaroon ka ng healing about sa Queen of Cups, no? Kumbaga, there's a mother figure din ako nasisense dito. So, what is the King of Swords? There's a Queen of Wands, no? There's a stability and control. Haba confident, no? Sa mga bagay-bagay, sa decision mo sa buhay mo, sa mga plano mo, kailangan maging wais. And of course, magkaroon ka ng confident na alam mo yung ginagawa mo. So, what is the Five of Swords? Five of Swords represent the Moon card. Sinasabi dito, there's a revelations. There's a secret reveal. At the same time, sinasabi dito, there's a dreams, no? Kumbaga yung mga pangarap mo, maging aware ka. Wag kang magkukwento sa iba hanggat wala pang decision talaga na makuha or assurance or something. No, there's a moon card represents revelations, dreams, intuitions, illusions, no? So, let's see what is the Six of Wands. And of course, there's a Six of Cups, no? There's a victory and success about dito sa friend or something na relatives and of course, memories, no? Kumbaga, nagtagumpay ka sa lahat ng pinagdaanan mo from the past. Let's see what is the Ace of Cups. And of course, there's an Eight of Wands, no? Fast communication, fast movement. No? Maaaring maging mabilis ng takbo ng eksena na to, ng pabilis na pabilis. Ganon. Kumbaga ito ay, there's a fast communication or fast movement na magdadala sa'yo ng, kumbaga, fulfillment. And of course, new beginning. So, what is the King of Wands? What is the King of Wands? Let's see what is the King of Wands.
And of course, guys, there's Three of Wands, no? Waiting for a result or waiting for a ship or something troubled, no? Dalawa yung kinaklarify dito na there's a trouble. Maaring maraming ganap, maraming alis, maraming ganap, gano'n, or maraming gala. Or sinasabi dito may mga bagay na inaantay ka. Resulta man yan or yung mga plano mo sa buhay. So, what is the Eight of Swords and the Queen of Cups? There's a Strength card. Lakasan mo yung loob mo, no? Lakasan mo yung loob mo the way na parang, kumbaga, makakawala ka na sa toxicities, sa mga negativities. Kailangan alisin mo yung takot at pangamba mo. Siguro itong nasa paligid na to is your illusions or takot or fear, no? Or sinasabi sa'yo dito, kumbaga, palakasin mo yung fighting spirit mo at the same time your kumbaga self-esteem, no? So what is the King of Wands? King of Swords and of course the Queen of Wands. So what is the King of Swords and the Queen of Wands? And of course, there is a Five of Pentacles na maging wais at maging matalino sa pagdesisyon. Pagdating, of course, stability, control, at confident. Kumbaga sinasabi dito para at least maka-recover ka about sa finances loss. Or some of you nagkakaroon ng financial loss ngayon. Kasi hindi naging matalino yung pagdedesisyon mo or nagiging plano mo. Parang sinasabi dito, maging wais ka at maging practical ka at the same time. Kumbaga sinasabi dito, may mga bagay na binibili tayo, may mga bagay na kumbaga gusto natin makuha at may mga bagay na kailangan natin. So ibig sabihin dito, mas maganda yung kailangan natin kaysa gusto lang natin. So ibig sabihin dito, yun yung nagtatalo, kailangan at gusto. So ibig sabihin dito, yung kailangan muna ang i-prioritize mo, no? Ang yung gusto mo some other day or some other time. Kapag alam na may kumbaga budget ka for that. Pero kung wala, wag mo ipilit, wag mo ipangutang. May hirapan ka at the end of the time. So what is the Five of Swords in the Moon card? Parang paalala to eh. There's a paalala dito na wag mo subukang kumuha ng isang bagay na alam mo ipupukpuk mo sa ulo mo. Ganon. And of course, there is Five of Wands. No? Kung sinasabi dito, maraming competitors sa paligid mo, maraming taong gustong sirain ka, maraming taong gustong pabagsakin ka, no? There's a lot of hidden agenda or hidden enemies dito. Sinasabi lang sa'yo dito na kailangan mo mag-ingat, maging aware at the same time kasi maraming balakid sa paligid mo. Kumbaga mag-ingat ka kasi baka magkaroon ng self-sabotage na ikaw mismo magpapahamak sa sarili mo. Kaya gano'n. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, maging aware ka lang, no? Kasi there's a Five of Wands conflict. Diba? So, what is a Six of Wands and the Six of Cups? And of course, there is a Nine of Wands. Slow and steady, no? Kumbaga sinasabi dito, maging panatiling kalmado. And of course, maging, slowly but surely. Alam mong hindi man agad ang pag-angat o hindi man agad yung pag-ascenso o yung makaalis ka kagad sa sitwasyon pero unti-unti, 'di ba? Kumbaga nagdadaan ka sa step by step and tamang progreso. So what is the Ace of Cups and the Eight of Wands? So there's the Lovers. So there's the Lovers represent kung may love life ka, it's a good part na magkakaroon kayo ng pagbalik kilig at harot. Or some of you guys, there is an information na may bagong love life. Kung ikaw ay single, and of course, you are separations, magkakaroon ka na panibagong pagmamahal dito. May aharot at may muli magpapatibok sa puso ni Aling Kineso. Charis, may bago magpapatibok daw sa puso mo, no? So, let's see what is the King of Wands and the Three of Wands. What is the King of Wands and the Three of Wands? So, there is the Hangman, no? Sinasabi sa'yo dito, guys, there is information na, kumbaga, there is a delays or something, no? Kumbaga sinasabi dito, baguhin mo yung perspective. And of course, panatiliin mong kontrolado yung sarili mo. May mga bagay na nadidelays or may mga bagay na hindi nasa sakatuparan sa ngayon, maging aware ka lang, no? So, let's see what is the outcome. Let's see what is the outcome. There's a Knight of Pentacles. Knight of Pentacles represent a practicality and security. So, ibig sabihin, secure mo about sa finances mo and the Sun card. A pure positive outcome, no? Kung magkakaroon ka na magandang kahihinatnan at the end of the time. Maaaring may pinagdadaanan ka ngayon sa finances, sa love life, sa career. Pero at the end of the time, magkakaroon ka ng security at magkakaroon ka ng positive outcome. Kaya kumalma ka. Ano pa sinasabi dito, there's a Nine of Swords.
Kumbaga, there's an anxiety and fear. Ito yung isa sa magiging balakin mo, yung takot. And because don't you worry, there's a devoted and supportive person. May taong susuporta sa'yo at may gagabay sa'yo at the end of the road. No? Kumbaga, dun sa journey mo, may kasama ka. Diba? Hindi pwedeng nag-iisa ka lang. And because there's a Knight of Cups, there's an offer, a proposal, an email, or messages. Kumbaga, marami kang matatanggap ditong offer. At the same time, there's a Four of Pentacles. Protect your power, protect your energy. Na kailangang protection mo yung sarili mo at mag-budget ka. Yun ang minsan kasi yun yung nagiging problema ng isang Scorpio. Nagiging padalos-dalos sa isang desisyon. At the same time, there's a Tower moment. There's a sudden changes. May mga pagbabago magaganap sa'yo. It's either destroy or there's a build. And of course, kumbaga, builder or kumbaga makakapagbuo ka ng panibagong eksena that brings you into success. May mga bagay din na parang makakagawa ka ng isang paraan makakasira sa'yo. So, ibig sabihin dito, mag-ingat ka. There's a sudden changes and shocking news. At the same time, there's a Knight of Wands. Kumbaga, sinasabi dito, waiting for a result or sinasabi dito, perseverance, magtiyaga ka, no? Kumbaga, napakalapit mo na sa success. Sinasabi lang sa'yo dito na ilang hakbang na lang patungo sa tagumpay. So, let's see what is additional outcome for our career. For career is the Star card. There's a wish fulfillment and healing and happiness. Kumbaga magkakaroon ka daw dito ng himala at of course sa success and of course healing in all aspects. So about naman sa love life, kung about naman sa love life mo is the Seven of Wands and of course the Four of Swords, you are being protected. Either, no, may mga taong pupasok sa panaginip mo para guluhin ka, pero kumbaga isang ano lang yun na tinatakot ka nila. So ibig sabihin dito, na isipin mo na you are being protected by angels, rather may protection ka, no? Baka may suot kang protection or some of you are being protected talaga. So let's see what is additional messages for health. For health, sinasabi dito na Seven of Swords, no? Minsan nagsisinungaling tayo, minsan kasi kumbaga may ginagawa ka na bawal sa'yo, no? Maging aware ka lang na mag-ingat ka na sa mga kinakain mo, sa mga iniinom or something. And of course, there's a higher path, a lesson learned, no? Kumbaga, wag mong hayaan bumalik yung mga ganong nararamdaman mo. Maging aware ka kasi there's a cheating line on you or something na ikaw yung nag-cheat sa sarili mo. No? Kumbaga, may mga bawal sa'yo, tinitake mo, di ba? Mag-ingat lang for your health. Ang Scorpio kasi medyo may pagkamatigas ang ulo pag gusto-gusto, di ba? So, let's see what is additional messages for love oracle card. Diba? May nagpapa-shout out, pero nakalimutan ko yung name, Swang. So, sa susunod na lang po, madam, ha? Pasensya na po. At maraming salamat po sa mga nagpapa-private reading. And of course, sa mga nagpapa-healing. Thank you so much. And of course, sa mga nag-walk in for healing session, pasensya na po. Pili lang po at of course, naka-schedule po kasi yan, no? Sinisingit-singit lang po natin sila. Pasensya na po talaga. So, what is additional love oracle card? And of course, once again, happy birthday po sa inyo lahat, ha? Sa mga darating na araw. And of course, there is a sunglasses. Some of you, there is some watching, stalking at you. See? Kumbaga, merong sumusubaybay sa'yo. And of course, there is a coffin. There's an ending and a new beginning, a transformation. May pagbabago magaganap sa inyo. At the same time, there's a light. I told you that sudden changes, shocking news, and surprises is coming, diba? Maraming ganap na mangyayari sa'yo. So, maaaring hindi mo alam kung anong magiging eksena, diba? Kumbaga, akala mo nandiyan ka na sa punto na puro ka problema. No, iaangat ka niya. Diba? Ibabangon ka ng ating Panginoon, ng ating mga gabay rather. So what is the yin and yang oracle card? There's a temptation. Yun nga minsan, di ba? Nagiging tukso or something, di ba? Kumbaga yung mga bagay na hindi pwede, di ba? Or may lumalapit sa inyong tukso. At the same time, there is distance. Ibig sabihin dito, retreat or time out. No? Kailangan nyo minsan mag-unwind or minsan kumawala sa mga iniisip nyo. There is a stress rather. No? Minsan na-stress ka siguro na kailangan mo muna dumistansya sa mga problema. Maaaring pagbalik mo ganun din. Pero at least, diba, nakapag yung utak mo, nakapag-refresh at the same time,
nakapag-isip ka kung ano yung magiging way, no? And of course, decision mo. At the same time, there's a nurture compassion. Kumbaga, nurturer naman daw sa'yo, ang pagiging passionate, no? Kumbaga, siguro may mga bagay na gusto kang gawin, may mga bagay na gusto, kumbaga, nurture sa'yo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo. So, let's see what is the chakra. What is the chakra messages? Workaholic. So, some of you guys, sa pagdating sa trabaho, talaga nakasubsob ka talaga dyan. Diba? Talagang porsigido ka kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo. Diba? Kung gusto mo matupad yung mga para mo, talagang nagpo-focus ka kahit na, Scorpio is a multitasking. So, it's a good, no? It's a good part. And because there's a trickery. So, ibig sabihin dito naman loloko or mayroong taong susubukang kang lokohin or kumbaga lalaruin ka, gano'n, kumbaga mag-ingat lang tayo dito sa tao na to. At the same time, there is a joy. Kumbaga, full of happiness. Diba? Magkakaroon ka ng maligaya at masaya. Eksena. Diba? Ang joy. So, let's see what is additional messages. There's hold your vision. Lagi mong pangahawakan ng intuitions mo, ha? Lagi ka makikinig dyan. Kapag may pumasok sa panaginip mo or sa intuition mo rather, lagi ka magpe-pay attention. Kasi may meaning yan or may gustong ihatid sa'yo ang ating mga gabay. And of course, balance is spiritual and practicality. Kailangan maging balance ang spiritual mo and of course, yung practicality mo. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a loneliness. Hindi ka nag-iisa. See you. And of course, there's a forgiveness. May mga bagay na kailangan natin bitawan at pakawalan. Diba kasi baka yung nagbibigay ng blockages sa atin. At the same time, there's a guilt. Some of you, meron ditong, kailangan natin i-release, no? Yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, mga bagay na, kumbaga, nagdadala sa atin ng galit, and of course, ng puot, no? Kailangan natin pakawalan yan kasi dyan, baka dyan din sa naghahatak ng negativity kaya hindi tayo makausat at makabangon. So, what is the romance angels? So, let's see. Romance angels is a keep and open mind, no? Your soulmate may differ for your usual type and expectation. Kumbaga, maging open-minded ka in all the time, in all aspects, no? Sinasabi dito na, kumbaga, kailangan maging ano yung isip mo sa mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan maging makitid or maging maisip sa mga bagay-bagay. Hayaan mong buksan ang isip mo sa mga both sides, no, na nangyayari sa paligid mo. And of course, there's a worth waiting for. Kailangan, kumbaga worth it naman daw yung pag-aantay mo sa mga bagay-bagay pagdating sa love life, sa career. So, ibig sabihin dito na yung pag-aantay mo ay worth it. Diba? Ibibigay sa'yo ni God what you deserve. So, let's see what is additional messages. Additional messages. Child of the cosmos. The intelligent, the universe lies with you. Ibig sabihin dito na, kumbaga, ang kaalaman, no, ay pagkakalob sa'yo ng ating universe. Diba? Lahat ng mga bagay na gusto mong malaman, lahat ng mga bagay na gusto mong matutunan, ibibigay sa'yo. And of course, the create severing. Mars energy, anger, conflict, something to love. Ibig sabihin dito, kumbaga, paalisin mo, yung pagiging yung galit or something na parang tawag ito, yung mainitin ng ulo ay ganon. Kumbaga yung pagiging ganon mo, kumbaga ialisin mo, i-release mo yan at the same time palitan mo ng i-replace mo daw ng love, 'di ba? Yung pagiging madalas-dalas at of course pagiging mainitin ng ulo and of course kumbaga ang bilis mo mainit agad dun sa isang situation. Mainis, ganun. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a strength card. Kumbaga sinasabi dito, lakasan mo yung loob mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And of course, there's an energy healing. So, some of you baka kailangan nyo ng healing session. So, sinasabi dito na kailangan dito magpagaw-links or magpagamo sa anumang uri ng inyong karamdaman nararamdaman. So, let's see what is additional messages. My goodness, nalaglag yung cards ko. So, just wait for a while. For a second. Okay. Let's see what is additional messages. And of course, wow.
a transmutation and purification, no? Paglilinis, no? And of course, parang may paglilinis na kailangan mo dito. It's either cleansing or something na kailangan mo i-release sa paligid mo, yung blockages, yung negativity. And of course, there's if you were, parang biglang may pumana sa akin na, kung ikaw ay minamalas or something na parang inaalat, maligo ka ng may asin or suddenly makinig ka ng aking YouTube channel dun sa akin how to cleansing, makakatulong yun sa'yo. At the same time, kailangan mong kumbaga, kung may gumawa sa'yo ng sumpa or pampamalas, kailangan mo magpagamot, no? Kasi merong, kumbaga, para magtuloy-tuloy yung pasok sa'yo. Kasi may nasasense ako dito sa some Scorpio na, kumbaga, nag-iisip, bakit ganito? Ang ganda ng reading, pero bakit ganito yung nararanasan ko? Bakit ganun? Kumbaga, that because of you have a fully negativity. Hindi ka makaalis sa sitwasyon mo dahil puno ka ng negatibo. Or kailangan mo makawala dyan sa negative energy na yan. Yun yung nagbibigay ng blockages sa'yo. And see, harvest time, see preparation, kailangan mo mag-prepare. Kung baga sinasabi dito, magkakaroon ka na ng harvest and abundance coming in for you. And of course, there is a past over loved ones. Ibig sabihin dito, sinusuportahan ka daw ng iyong mga ancestors. So, let's see what is additional messages. Oh my God. What is the energy? What is this energy? There's a yin and yang, no? Ibig sabihin dito, may positive and negative energy na kailangan mo maging balance. At the same time, there's a happy family. And of course, there's a strategy. Gamitan mo ng strategy itong bagay-bagay sa nangyayari sa'yo, no? Ang ganda ng baraha, ang ganda ng pero ang nagiging problema lang sa ibang Scorpio, parang there's a lot of negativity dito. And of course, kumbaga, madalas nagkakaroon ng sabotage. So, let's see what is the chakra. What is Archangel Michael? You created the situation and you have the power to change it. See? Kaya mo kang makapunta dyan sa sitwasyon. Ikaw din makagagawa ng paraan para makalis ka dyan. So, let's see what is additional messages. And have confidence. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo sa mga bagay na ginagawa mo. And of course, you're on the right path. No, napanood mo tong reading ko, nasa tamang direction ka. Diba? Kumbaga, lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo ay mayroong ibig sabihin at may kahulugan. And of course, sinasabi dito, man holding a coin. Kumbaga, some of you marunong humawak ng pera ang pagdating sa Scorpio man. Or Scorpio women na yung asawa mo, baka marunong about sa business or about sa finances. So, what is Archangel Raphael messages for you? And of course, use your natural healing ability. So, ibig sabihin dito, may kaya mo magpagamot or magpagaling, no? Ng mga minimal na karamdaman or kaya mong tumulong, no? Sa iyong family, either sa ibang tao, may spiritual ability ka rin, no? So, let's see what is the Jesus loving quotes. May kakayanan ka din dito, Scorpio, high fairness. Yung some of Scorpio out there, no? And of course, there is he that believe on me, the works that I do shall he do also, and the greater works that this shall he do, because I go to my Father. Ibig sabihin nito, maniwala ka daw, no? Lahat ng mga ginagawa mo at lahat ng mga gagawin mo at karapat dapat nung gawin, no? Na makakatulong sa ibang tao. Kumbaga sinasabi sa'yo dito, lahat ng mga bagay na yan ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin dito, ibinigyan ka ng mga bagay-bagay or kakayanan or may mga bagay-bagay na mission mo sa buhay para tumulong sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, and either sa sarili mo, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, maniwala ka lang. Lahat ng mga bagay na yan magiging posible ayon sa kalooban ng Diyos. So, let's see what is the angel's number. What is the angel's number? So, sinasabi dito, there's a 19, I am pioneer. Independence and self-sufficiency are necessities to you. You are extremely capable in life and in work and aren't afraid to take big risks to achieve the life you desire. Ibig sabihin dito, hindi ka takot sumugal. Hindi ka takot lumaban. So, sinasabi sa'yo dito, na kahit ano man mangyari, kung gusto mo matapad yung mga pangarap mo at may sakatuparan, have confidence. 'Di ba? Ang Scorpio, hindi yan duwag at hindi yan nagpapatalo basta-basta. So, ibig sabihin dito,
handa niya yan isakripisyo yung sarili niya sa ngalan ng tagumpay at mga hangarin sa buhay. So let's see what is the messages of life. Lumalaban. Ganon. So what is the messages of life? And of course, there is the path of light. Wow. Life places the perfect people and situation on my path to help me advance on my journey of my inner growth. I possess the courage I need to progress, despite any difficulties I may and might meet. I study my experiences seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve from day to day. Today, I choose to grow in faith, and I am confident that at the end of the road, I will join the light. So, ibig sabihin dito, sa lahat ng mga nararanasan mo, no? Sa lahat ng obstacles or failure or rejections na nararanasan mo sa talambuhay mo or sa mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kumbaga, there's an up and down stairs or something na, kumbaga, may pag-angat at may pagbaba. Ibig sabihin, nandito ka na sa punto na back and forth eksena, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na gagawa ka ng strategy sa buhay mo para yung up and down na yun, manatiling taas na, no? Kumbaga, aangat ka na, paangat hanggang sa makuha mo yung tamang formula, yung tamang pagkakataon or tamang way, no? Para makuha mo yung mga pangarap mo. So, sinasabi sa'yo dito na, kumbaga, alam mo at confident ka sa sarili mo na matatagpuan mo at malalaman mo yung mga way, no, on how to being a success. So, sinasabi sa'yo dito, walang susuko at walang mananatiling talunan. Ang Scorpio ay mananatiling lumalaban at gusto matupad at may sakatuparan ng mga pangarap. So, guys, this reading is weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Scorpio. So, maraming salamat, Scorpio, for your wonderful reading. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalaing kayo, siksik diglig nag-umapaw manumbalik sa inyo. And of course, don't forget to comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo, kung asang kayo mansulok ng mundo, para sa susunod na reading natin, baka energy mo na ang mahagilap at masagap ng ating mga gabay. Maraming salamat, and see you in the next video. Bye-bye, and babush!